minsan na nating diniscuss ang origins ng UFO name, kung papaano at sino ang nagbigay ng pangalan dito. Pero ngayon mga boss, we dive deeper. I know diniscuss ko na ito sa isang video pero quick overview lang. Baka kasi nakalimutan nyo na, at the same time, para na rin sa mga viewers na hindi subscribers. June 24, 1947, mag-aalas 3 ng hapon. Si Kenneth Arnold na isang private pilot ay nasa Himpapawid para hanapin ang nawawalang C-46, kung saan meron itong reward na $5,000. Subalit, hindi natagpuan ni Arnold ang nawawalang aircraft. Pagkus ang natagpuan niya ay kakaiba. Ayon sa kanya, nakakita ito ng matinding liwanag at sa loob ng 30 segundo, hinanap nito ang source ng liwanag na yun. Maya-maya pa, may nag-flash na naman sa kaliwa niya. Dito, nakita niya ang siyam na bagay na lumilipad sa Himpapawid at merong isang leader na mas mataas ang lipad kumpara sa iba. Ayon kay Arnold, nung tumagilid ang mga unknown objects na ito, kumislap sila dahil sa kasinaga ng araw at mabilis itong nawala. Isang press ang nag-release ng headline at nilagyan itong flying saucer, pase sa pagkakalathala ni Arnold. Sa katunayan, bago pa makita ni Arnold ang mga flying saucers, noong April 1947, ang Weather Bureau meteorologist at ang mga staff nito ay tinatrack ang isang unknown object na lumilipad ng sobrang bilis mula silangan papuntang kanluran. Matapos ang isang buwan, ang bagay na kanilang tinatrack ay lumitaw sa Oklahoma, Colorado, Tennessee, Georgia at New Jersey. Hindi ito nirelease sa local press. Nalaman lang ito matapos mailabas ang balita patungkol kay Arnold. In a sense, si Arnold ang nag-open up sa mga modern UFO sightings. Sa katunayan, ang saucer ay nauna nang naihayag ng isang newspaper 69 years bago pa makita ni Arnold at nalabas ng press ang balita. Ang Denison Daily News na isang Texas newspaper ang naglabas ng balita noong January 25, 1878, kung saan, ayon dito, isang magsasaka na nagngangalang John Martin ang nakakita ng isang large saucer sa Alapaap. At dito na nga, nagsimulang panahon ng UFO. Noong 1211 AD, nangyari ito sa Boro ng Cloera. Araw ng linggo, ang mga tao ay nasa misa. Mayroong isang simbahan na tinayo bilang paggalang kay Saint Kenarose. Nagulat ang mga tao nang biglang may isang angkla na bumagsak mula sa kalangitan. Nagsilabasan ng mga tao at dito nila nakita ang isang barko at meron itong mga sakay na tao. Ang barko ay nakalutang sa alapaap. Bumaba ang isang tao dito para tanggalin ang angkla at makalis sa mga ito. Nung bumaba ang lalaki mula sa barko sa langit, agad itong tinakbo ng mga tao at hinawakan ito. Subalit, pinagbawalan sila ng kanilang bishop dahil baka mapatay nila ito. Pinakawalan ng lalaki at umakyat agad sa barko. Pinutol nila ang tali at agad silang lumayag sa alapaap. Sa isang 9th century Latin manuscript, ang Archbishop ng Lyons ay nagpahayag ng pagkabahala patungkol sa isang French na trabahador, kung saan naniniwala ito na mayroong rehiyon na tinatawag na Magonia, kung saan ang mga barko na nakikita sa ulap ay galing daw dito. Ang mga tao na nakasakay sa barkong ito ay may mga prutas mula sa ibang lugar kung saan nawasak na ito ng mga bagyo. Ayon pa sa Archbishop, nakita niya mismo ang stoning o pambabato hanggang mamatay ang 3 lalaki at isang babae, kung saan ang mga ito ay galing sa barko. Noong 19th century naman, si Jacob Grimm ay iniugnay ang Magonia na tinutukoy noong 9th century na isang rehiyon kung saan ang salita dito ay Latin, dahil ang ibig sabihin nito ay Magic Land. Ito ba ay early references ng UFO? Siguro, pero sa panahon natin ngayon,
marami ng eksplanasyon. Masyado na tayong advance kumpara noong panahon na nilathala mga ganitong pangyayari kung saan ang mga ibang UFO sightings ay na-identify na ng mga eksperto bilang bulalakaw o hindi naman kaya mga aurora displays. Noong umaga, June 1, 1853, ang mga estudyante ng Byrd College sa Tennessee ay nakakita ng dalawang kumikislap na bagay sa may hilagang parte ng pasikat na araw. Ang isa ay katulad ng maliit na new moon, habang ang isa naman ay katulad ng malaking bituin. Ang isa dito ay paliit ng paliit ang liwanag hanggang sa mawala, habang ang isa naman ay palaki ng palaki. Ayon sa mga witness, nakasteady lang ito at hindi gumagalaw. Subalit posible na naglalakbay ito ng straight line. Si Professor A.C. Carnes in-interview ang mga estudyante at ayon sa mga ito, ang nawalang liwanag ay biglang lumitaw ulit at papalaki ng papalaki habang ang kaninang malaki ay pawala ng pawala. Ang dalawang bilog ng liwanag ay naglipatan ng posisyon sa loob ng kalahating oras. Malakas din ang hangin, subalit ayon sa mga nakakita, ang liwanag ay hindi man lang gumagalaw. Ayon kay Carnes, posibleng isa itong elektrisidad na dahilan ng phenomena. Posible na ang mga moisture sa mga ulap ang naging dahilan nito. Noong July 13, 1860, isang pale blue light ang sumakop sa bayan ng Wilmington, Delaware. Ang mga residente tinitignan ng kalangitan at dito nakita nilang isang 200 feet long na bagay na may taas na 100 feet lamang. Sa likod naman nito, 100 feet ang layo, mayroong pulang-pulang bilog na bagay na lumiliwanag. Ang pang-apat dito ay lumabas mula sa likod ng mahabang bagay. Ang mga ito ay tumungo ng southeast, dinaanan ng Delaware River at dumiretso sa silangang bahagi hanggang sa mawala ito sa paningin. Ang insidenteng ito ay nireport noong July 30, 1860 sa Wilmington Tribune. Ayan mga boss ang impormasyon patungkol sa UFO. Sana may bago kayong impormasyon na nakuha sa video na ito.